there is a Factor Zero voting station. So your vote means the world because all the stars to me. So let's do a bayanihan. Bayan namin ito guys. Lalaban namin ito. Nasa top 8 pa rin tayo up till now. And then mamaya mag-Factor Zero ulit mag-top 10. Pakisabi yung mga project. Ayan, i-ready yung mga credit card, ang mga billboard, ang mga ari-arian, ang mga lupa, ang mga Ating bahay. boto lahat. At i-post din natin lahat. Kasi we will not only make the Philippines proud, we will try to make Who will win? Let's make the Yes! Ipopo ka winner! Kasi hindi siya sa Marcom Garner na. But it's gonna be a golden budgets. Ay, Mark Baumgartner. Long daw. Yan na. Long confession. Yeah. Parang nararamdaman ko yan talaga eh. Yan talaga to eh. Lapit. Parang ito na lang yung parang isang araw na lang. Kaya ibubuhos ko na yun. Yeah. Gawin na ang lahat yung dahil. Ayan na, Gabriel. Gabriela. We love you, Gazini! Bye, Gazini! Mabuhay ka! Hindi pa picture din ako last na to kay Gantini. So ang inyong napanood mga kapolitika ay si Gazini Ganados dito sa kanyang interview bago ang final competition ng MJ All-Stars 2026. At inyo pong napanood ang kanyang mensahe para sa mga Pilipino na sumusuporta sa kanyang laban dito sa beauty pageant competition na ito nagganapin sa Thailand. At magsisimula po yung competition mga kapolitika, yung final stretch nila sa 8 PM Philippine time. So ngayon ang pinaka-latest dito sa kailang ranking is sad to say bumaba po yung ranking ni Gazini Ganados dahil nagbagsak ng boto yung ibang mga candidate dahilan para bumaba yung kanyang ratings. Pero ang steady ngayon ay yung top 5, yung sila Ghana, sila Colombia. So steady ang kailang score mga kapolitika at yung kailang ratings doon. Pero itong si Gazini dahil sa mahinang boto at medyo magalaw pa kasi yung numero ni Gazini Ganados ay sad to say nasa pang 12 na spot na lang po itong si Gazini Ganados. At ayon sa ating mga balita mga kapolitika ay milyon-milyon na ang nagastos ng ating mga kababayan dito sa 5 candidate ng Pilipinas sa MGI All-Star. Kung kaya ang iba ay naniniwala at nagdududa na dito na parang pera-pera na lang po itong MGI All-Stars. At ang sabi kahit ngayong gabi finals, until doon sa top 3 mga kapolitika ay meron pa rin pong botohan. And then according doon sa ating nabasa at nasagap na impormasyon ay pati di umano sa top 5 ay naka-on pa rin po yung scoring ng bawat judges. So apparently dito ay makikita natin yung score ng 5 makakapasok sa top 5 ng MGI All-Stars. So doon lang daw sa top 3 yung i-off yung mga score, live score ng mga horado. So dito ay masasabi natin mga kapolitika na very exciting at very intense yung magiging labanan dahil according sa ating mga nasagap na impormasyon ay sigurado di umano na makakapasok itong si Gazini Ganados dito sa top 3 ng MGI All-Stars. Pero yun lamang po ay hot pick nitong mga pageant vlogger at mga pageant expert dito sa social media kung saan na inilabas nila yung predictive winner, predictive spot ni Gazini Ganados dito sa mga ganap na finale ng MJ All-Stars. So, ang sabi nila ay possible makakapasok sa top 3 itong si Gazini. So yun yung ating abangan mga kapolitika at naibigay na po natin yung mga factor
paano makakaangat sa ranking itong si Gazini Granados. At isa na nga po dyan itong si Jojo Bargais. Malaki ang kanyang role mga kapolitika at yung assignment na kanyang gagampanan dito sa final ng MGI All-Star. So dito naman sa mga nagsasabi at mga comment ng ibang netizen na parang pera-pera na lang. So ang sabi nila ay kung may pera kang ibabagsak dito sa mga pabotohan nila ay tsak na maganda at mataas yung ranking mo, which is true enough naman dahil yung iba ay nagbabagsak ng boto dito para lang makaangat sila doon sa ranking ng MGI All-Star. Kung kaya nga ito yung rason kung bakit bumaba yung score ni Gazini Granados. Pero ang pinaka-importante daw talaga mga kapolitika is ngayong gabi yung finals kung saan is dapat doon daw ibuhos ang lahat ng mga boto. Kasi ngayon 5 yung ating candidate na na hati-hati daw yung mga boto natin dahil sa marami yung marami yung nadi-divide kumbaga yung boto, yung bagsak ng boto mga kapolitika instead na sa isang candidate lang sana. So ito yung disadvantage at sana strategy wise sa susunod ay ilimit natin sa isa or dalawa yung ipapadala ng Pilipinas dito sa MGI All-Stars. So yun yung pinaka-latest at doon naman sa mga nagsasabi na pera-pera na lang, meron din namang mga agree dito sa mga pabutuhan kasi worth it naman daw doon sa kanilang stage sa production nila, which is true enough naman. Pero kung 30% ngayon yung kukunin nito sa butuhan, sana sa susunod is siguro mga kapolitika mga 10% na lang kasi pag 30% medyo malaki kasi yung iba is maiinganyo talagang gumastos. So hindi maiiwasan na isipin ng iba na parang pera-pera na lang din itong mga beauty pageant competition. Okay, so kung sino yung may pera at nakakangat ay talagang aakyat rin po yung kanyang ranking. So pag 10% lang is hindi masyadong hype yung mga tao na bumoto, pero pag 30% ay medyo malaki-laking chunk yun dito sa sa score ng isang candidate. Okay, so yun po ang pinaka-latest mga kapolitika at abangan po natin 8 PM Manila time yung starting ng MGI All-Star Finale at ating malalaman kung ano nga ba talaga ang naghihintay na kapalaran dito kay Gazini Granados. So, ang sabi nila kung makikita daw ng ni Jojo Bargais na mababa ang score na ibibigay ni Lupita Jones at ni Osmil dito sa ating kandidata ay sana yun din daw ang i-race back mga kapolitika ni Jojo Bargais kasi kung inyong mapapansin 'di ba ngayon ay pinagtutulungan ni Osmil at ni Lupita Jones itong si Omar Harfouch dahil siya di umano yung sumisira doon sa mga kandidata na gusto nilang iangat. Okay, so yun yung nababasa at napapansin ngayon ng ating mga netizen na kung kaya galit na galit itong si Lupita Jones at si Osmil dito kay Omar dahil nasisira yung plano nila. So I have a suspicion mga kapolitika at malakas ang aking kutob na itong si Osmil at si Lupita ay nag-usap na. Kasi bakit nila inaaway itong si Omar kung nagbibigay sila ng score doon sa nagbibigay siya ng score na mababa doon sa mga candidate na mataas ang binibigay ni Lupita at ni Osmil. So there is a suspicion na baka nilalaro nila yung scoring ng mga candidate para yung kandidata na gusto nilang manalo ay yun ang makakuha ng malaking score. So mga kapolitika, ano po ang inyong masasabi dito sa mga opinion ng ating netizen na pera-pera na lang daw itong MGI All-Star dahil dito sa panghikay at pang-iinganyo ng organization sa botohan na kung saan ay kumakatawan sa 30% ng scoring board ng kanilang competition. Kayo po ba ay naniniwala na pera-pera na lang itong MGI All-Stars? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.